po si Doc Marvin Cunat Giron. Ako po ay taga Leyte, taga Tanawan Leyte, at ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa rally ng laban sa pag-i-impeach kay Sara. Ako po nagporsigido po ako na tumakbong kinatawan at congressman sa 1st District of Leyte. Dahil ako po ay taga roon sa amin sa Leyte, doon po sa amin lahat po ng mga tao doon takot lumaban kay Romualdez. Ngayon po si Romualdez ay huling termino na. Yung anak niya po yung tatakbo. At ngayon na po yung pagkakataon na tapusin natin ang dinastiya ng mga Romualdez na gaya ng ginagawa ng mga Marcos na minamana-mana nila. Kaya tutol po tayo sa impeachment kay Sara Duterte. Kung meron mang impeachment sa 2028, hindi sa ganitong pamamaraan na ginagawa ng administrasyon. Dahil alam naman natin na yung administrasyon ay bangag na pamumuno, walang matinong pag-iisip. Ako rin po ang national founder ng United Citizens Crime Watch. Ang aming grupo po ay pinamumunuan ng aming national chairman na si Atty. Torion at si Atty. David at si Atty. Mark Valentino. At sana po sa mga taga-Leyte, sa buong Leyte, especially sa 1st District, nandito na po ang lalaban kay Speaker Romualdez, Doc Marvin Giron. Sure po yan, lalabanan ko po siya sa aming probinsya. Doc, nabanggit mo, maraming natatakot sa mga kababayan mo sa Leyte na lumaban kay Martin Romualdez. Ano nag-joke sa'yo para labanan ng taong kinakatakutan sa lugar nyo? Kaya po lalabanan yung mga Romualdez dahil wala na sa aming pagbabago. 33 years na hawak nila yung probinsya namin, especially yung District 1. Lahat po ng lumalaban kay Romualdez pinadi-disqualified. Nakaraang eleksyon, kung maalala nyo, si Ate Nini Bacali, pinadisqualified nila. Kaya ngayon, ako po ay purely na taga Leyte. Si Romualdez, katabing bayan lang namin, Tulusa. Kaya walang ibang lalaban kung hindi ako. Dahil ang gusto ko, pag tayo po ay tulungan ng ating mga Pilipino na maihalal bilang congressman dyan, babaguhin natin lahat pantay-pantay. Lahat sisimulan natin sa pagbabago. Aalisin natin ang mga Romualdez dyan. Sisimulan natin dyan sa Leyte ang paglilinis ng mga dinastiya na pinangungunahan nila. Sir Doc, Doc, hindi po ba kayo nag-alala? Hindi po ba kayo nag-alala na dahil sa maagang pagsasabi na kayo lalaban na pagka-congressman ay hanapan po kayo ng butas para sa ganon ay hindi kayo matuloy sa ginagawa na po nila ngayon yan. Sa ngayong pangalang sinisimulan na nila yung mga butas na yan. At ako naman po handa. Hindi po ako takot sa kanila, sa mga pamilyang Romualdez. Dahil sa amin, kilala namin kung sino-sino doon yung mga pamilya na nasa politika. Kaya yung mga Romualdez na yan, ito na yung napapanahon para wakasan na yung dinastiya nila sa probinsya namin. Para sa mga kalugar niyo po, Doc, ano po yung mga qualities po na meron kayo na maaaring ito yung taglay na pwedeng iboto kayo at maging pagkabagsak ng Romualdez para sa inyo na ikaw yung pinaka-the best na iluklok nila na congressman sa 2028 po? Unang-una po, ako po ay lehitimong taga Leyte. Ang Romualdez po, hindi po maikukonsidera na sila ay taga roon. Dahil sila po yung mga dayuhan lang naman doon sa amin eh. Mga dayuhan, hindi mo masasabi na sila talagang taga roon. Pangalawa, ako po ay qualified dahil kami lang po, especially sa mga Sara group doon, kami lang yung mga totoo oposisyon. Maraming mga nagpapanggap na Sara Duterte, pero hindi naman mga totoo. Kaya masasabi ko lang, ang magiging basihan natin, dahil tayo po'y bago. Tayo po'y walang bahid na korupsyon, tayo po'y walang bahid na mga pang-aabuso, mga ginagawang mga karahasan. Kaya yan lang po ang may gagaranti ako. Subukan natin ang bago. Palitan na natin ang mga Romualdez. Sa pamilya niyo, Doc, meron na po bang naging part po ng politika? Meron po, pero sa amin po, lahat doon po kontrolado nila. Marami po kung mga kapamilyang nasa kanila, marami rin po tayong mga kapamilya na against sa kanila na hindi nila magandang ginagawa. Especially sa buong Pilipinas, talagang siya yung pinagmulan ng mga korupsyon at mga flood control
na naging sanhi at ugat ng kahirapan ng ating bansa. Ako rin po ang national founder ng United Citizens Crime Watch na pinamumunuan ng aming national chairman, Attorney Israel Torion, at ang aming national president, Attorney Mark Tolentino, at ang aming national vice chairman, Attorney David Castillon. Ako rin po ay nagpaplano na tumakbong congressman sa aming distrito sa darating na 2028. Bakit? Dahil sa aming probinsya, especially sa District 1, alam naman po natin na pinamumugaran ng mga political dynastiya na mahigit 33 years na pong pinamumunuan ng mga Petilla, Romualdez, kapalit-palit na lang po, minanamana na lang ng mga anak, mga apo, ang posisyon sa aming rehiyon at sa aming probinsya. Ano masasabi mo sa nangyaring putukan last week po? Siyempre po, yun naman po ang masasabi ko as a founder of United Citizens Crime Watch bilang anti-crime advocate. Talagang hindi po tama at hindi talaga tama na gawin nila mismo yan sa mismong Senado. Dahil ang Senado po, ayan po, ay tahanan ng milyong-milyong Pilipino dahil lahat po ng ilinagay dyan ay elected ng taong bayan. Dapat binigyan nila ng respeto yung ating Senate at hindi nila binababoy gaya ng ginagawa nila na pagbababoy sa ating lipunan at sa ating sambayanang Pilipino. Yan po ay napakalaking ano po yan, napakalaking mali sa ating bansa. Bakit kailangan panagutin si Senator Bato? Actually, wala naman na tayong kasi yung sinasabi nilang kailangan managot si Senator Bato sa ICC. Alam naman po natin na ang ICC walang jurisdiction sa ating Pilipinas. At ang mga korte at ang nagpa-functionalize po ang hukuman natin, especially yung mga court, sa mga local court, ang ating Supreme Court, nagpa-functionalize po. Hindi natin kailangan, kung may kasalanan si Senator Bato, siguro make sure dito sa ating sariling bansa. Hindi kailangan sa mga dayuhan, sa mga banyagang mga dayuhan dito sa ating bansa. Mensahe mo kay Senator Bato at saka kay Senator Masasabi ko lang po kay Senator Bato, nandito po kami, nakasuporta po sa inyo at naniniwala na alam namin na kailangan respetuhin ng ating lipunan ang ating konstitusyon. Dahil alam naman po natin na malinaw pa sa sikat ng araw na tayo po ay wala nang kaugnayan sa ICC. Ang mensahe ko po sa inyo, Senator Bato, laban lang tayo. At kay Senator Alan Cayetano naman, sana maging patas tayo sa Senado. At sa lahat ng mga nasa Senado, especially yung mga senador natin, na mga kasamahan dyan, maging mapanuri at maging patas po tayo pagdating sa impeachment. Dahil yan pong mga impeachment, all allegation, yan po yung mga pawang walang katotohanan. Kung meron man dapat mag-impeach kay Sara, ang taong bayan, hindi ang Kongreso, hindi ang Senado. Kung merong impeachment sa 2028, yan ang tunay na impeachment. Hayaan natin ang tao ang magdesisyon kung si Sara ba ay may kasalanan o si Sara ba ay walang kasalanan.